Amen. Magandang umaga po sa bawat isa. Morning. Morning. Masaya po ba kayong lahat? Amen. Amen. Salamat po sa mga bisita po natin. Sige po, at tayo ay mag-aaral na ng salita ng Diyos. Buksan po natin ang ating mga Bible in the book of Joshua. Joshua chapter 12, verse 1 hanggang chapter 12, verse 1 up to verse 24. Joshua chapter 12, verse 1 hanggang verse 24. Ano po? Nandiyan na po kayo lahat. Say aloud, amen. So, hindi na po natin ito babasahin ng buo. I-explain ko na lamang mamaya. Tayo po muna ay pumikit, tayo po ay manalangin. Dakila namin Diyos na makapangyarihan sa lahat. Panginoon, maraming pong salamat muli sa umagang ito na pinagkaloob niyo po sa amin upang dumalo ng inyong gawain, makapakinig ng inyong salita. Salamat po sa privilege and opportunity, patuloy na pinagkakaloob niyo po sa amin. At amin pong panalangin sa umagang ito, pagpalain niyo po ang inyong salita na mahayag, maging pagpapala po ito sa bawat isa po sa amin na makikinig po Panginoon. At nawak, ikaw po ang mangusap sa bawat isa po sa amin at mas makilala po namin kayo ng lubusan, ang inyong katapatan sa inyong mga pangako sa bawat isa po sa amin na mga mananampalataya, katulad ng inyong ginawa sa inyong mga tao in the Bible times po Panginoon, which is the children of Israel, sa inyong mga pangako po sa kanila, kung paano po kayo naging matapat po Panginoon, ay ganoon din po ang inyong katapatan na ibinibigay po sa amin. Nawa Panginoon, kayo po ang mataas sa umaga pong ito, kami po ang mababa po Panginoon, kailangan po mapurihan, mapasalamatan po Panginoon. Patawad po sa aming mga kasalanan at lahat po ng papuri at pasasalamat, pinabalik po namin sa inyo. In Jesus' name we pray, Amen. Amen. So dito po sa pag-aaralan natin in Joshua chapter 12, verse 1 up to verse 24. Kung babasahin po natin yan ng buo, sinasaad po dito yung mga kings na napagtagumpayan ni Moses at ni Joshua together with the children of Israel. Amen. So dito po sa ating pag-aaralan, meron pong pangako ang Panginoon sa children of Israel. Babalik lang tayo ng konti kung saan ba nagmula yung pangako na ito, So, ang pangako po na ito ay nagsimula nung tinawag ng Panginoong Jesucristo sa Abraham, And kung babalik tayo in Genesis chapter 16, punta lang muna tayo para magkaroon tayo ng konting idea, Genesis chapter 16. Genesis chapter 12. Sabi po dito, and the Lord said unto Abraham, get thee out of thy country, from thy kindred, and from thy father's house, unto the land. Ganyan po, unto the land that I will show thee. So meron pong lugar na ipapakita kay Abraham, and I. So pansinin niyo po dito, laging binabanggit yung salitang I. At sino po ang nagsasaltad po dito? Panginoong Hesukristo. Amen? Sabi po dito, and I will make of thee a great nation. And ito po sabi po ulit, I will bless thee and make thy name great. Sabi po dito in verse 2, and thou shalt be a blessing. In verse 3, and I, sabi na naman po dito, and I will bless them that bless thee, and curse him that curseth thee. And in thee shall be all families of the earth be blessed. Amen? So makikita po natin dito yung pagkatawag kay Abraham at yung mga pangakong ibinigay kay Abraham. So napakarami pong pangako po dito na ibinigay ang Panginoon kay Abraham. At meron pong tinatawag na Abrahamic Covenant, which is ito yung nakipagkasundo ang Panginoon kay Abraham, at ang kailangan ni Abraham lamang gawin ay sumunod sa kalooban ng Diyos.
At kung siya ay susunod, matatanggap niya itong mga pangakong ito. No? At ayon sa ating pinag-aaralan, yung iba sa atin, napag-aralan na po ito, makikita natin dito na kung papaano sumunod si Abraham sa kalooban ng Diyos. Amen? At kung papaano siya pinagpala ng Diyos. Amen po? So, meron ako mga babanggitin po dito na ilan na mga pangako ng Diyos kay Abraham. Una, promise of the land in Genesis chapter 12 verse 7. Sabi po dito, and these are the kings. Genesis chapter 12. Balik po tayo Genesis. Chapter 12 verse 7. Sabi po dyan, and the Lord appeared unto Abraham and said unto thy seed, I will give this land, and there builded an altar unto the Lord who appeared unto him. Ano yun? Ano po ba yung land na yun? Ito po yung land ng Canaan. So, yun yung mga nandun yung mga Amorites, no? Canaanites. So ito po yung land of Canaan flowing with milk and honey, no? So ito po yung isa sa pangako ng Panginoon kay Abraham. Pasensya na po kasi marami akong sinulat. So wag niyo sana akong tulugan, ano po. No. So pangalawa, no, sabi po dito in Genesis chapter 22 at verse 17, promise of descendant. No, hindi ko na babasahin, no, hindi na natin bubuklatin. Babanggitin ko na lamang po sa inyo. Pangalawa, promise of descendants in Genesis chapter 22 verse 12. Pangatlo, promise of blessing. So binasa po natin yan kanina. Genesis chapter 12 verse 2, promise to bless all nations. Genesis 22 verse 18. And covenant. Ito yung covenant of circumcision. Ano po? In Genesis chapter 17, verse 10 to 11. Ano po? At makikita po natin dito, yung isa sa mga pangako ng Panginoon sa children of Israel, which is yung land na ipinangako na ibibigay sa kanyang descendant, which is the land of Canaan, flowing with milk and honey. Amen. And after the death of Abraham, dumating po si Moses, no, si Jacob, si Isaac, and then napunta ang children. Isa-summarize ko na lang po, no, kasi masyado pong mahaba yung kwento, ano po. Napunta po sila sa land of Egypt, sa lugar ng Ehipto, ano po. At namuno po doon si Joseph. After death of Joseph, no, hindi po kinilala ng bagong Pharaoh etong si Joseph, at inalipin po nila ang children of Israel. At nakita po yun ng Panginoon, no? At after that, kinausap po ng Panginoon itong si Moses. Wala yung sinulat kong isa kanina, no? In Exodus chapter 3, buksan niyo po Exodus chapter 3 verse, pagdating naman na po ito kay Moses, Genesis chapter 3 verse 8. Ano po sabi po dito? Genesis chapter 3 verse 8. And ito po pansinin po ninyo, I am came down to deliver them out of the hand of the Egyptians and to bring them up out of that land. Yung Egypt po yung tinutukoy dito. Napapaalisin sila o aalisin sila doon dahil sila po ay pinapahirapan o inaalipin at inaalipusta. Ano po? And ang sabi dyan, and to bring them up out of the land unto a good land. Ito po ang sabi ng Panginoon, Ito po yung pangako ng Panginoon from Abraham to children of Israel. Amen? And to a good land and a large unto the land flowing with milk and honey. Amen? Now, in Joshua chapter 1, punta po kayo ng Joshua. Joshua chapter 1, ang sabi po dito, after, ito naman po is after na, ng pagkamatay
ni Moses. So, in the wilderness, from Egypt, papunta po doon sa Canaan, that is about 40 years, if I'm not mistaken po, ano. So, ganun po kahaba. And from Egypt to Abraham, many years po yun. So, napakahaba. Amen? And ang sabi po dito, Joshua chapter 1, now after the death of Moses, the servant of the Lord, sabi po dito, jump po kayo ng verse 3. Sabi po dito, every place that the sole of your foot shall tread upon, and that have I given unto you. Amen. As I said unto Moses, sabi po ng Panginoon. So makikita natin dito na yung pangako ng Panginoon from Abraham unto the children of Israel, sa ganon kahabang panahon, hindi niya po yun kinalimutan. Amen. No, at makikita natin dito in Joshua chapter 12 verse 1 up to verse 24, sinasalaysay po dito yung katagumpayan ni Moses at ni Joshua together with the children of Israel, kung paano sila nagtagumpay dito sa mga kings na ito at sa mga kingdom na ito, hindi lang dahil sa sarili nilang kakayahan, kundi sa biyaya ng Diyos at katapatan ng Diyos sa kanyang mga pangako. Amen? And the title of this, yung title po ng ating pag-aaralan ay The Victories. And the victories God gives to His people. Amen? Ang mga tagumpay na ibinigay ng Diyos sa kanyang bayan. No? At ang timpo nito, God gives victory to His people when they, tingnan niyo po when they walk in obedience and trust Him. Ibig sabihin po, pinagpapala ng Diyos yung kanyang mga lingkod o yung kanyang mga anak kung sila ay sumusunod at nagtitiwala sa Kanya. Amen? No? In Joshua chapter 12, no, ito po ay pagpapaalala sa mga mananampalataya, hindi lang po patungkol sa children of Israel, ito po ay paalala din sa bawat mananampalataya. No, ang bawat tagumpay na meron po tayo ngayon ay hindi dahil sa sarili nating kakayahan, kundi sa pagpapala at biyaya ng Diyos. Amen po. So dito po sa Joshua chapter 12 verse 1, meron pong nilista ko yun eh. Wait lang po In chapter 12, 1 to 6, makikita po natin dito yung tagumpay ni Moses, no? In the east of Jordan. Ito po yung tinalo po niya yung king of Sihon of the Amorites and king of Gog of Bashan. Amen. So meron pong two kings na tinalo po si Moses kasama yung children of Israel. And after that, chapter 12 verse 7 to 24, meron naman po dyan na natalo si Joshua na 31 kings. Ano po? Hindi po siya mismo yung tumalo. Amen? Siya po yung ginamit ng Panginoon, siya po yung naging leader o nung namatay na po si Joshua, si Moses, siya po yung pumalit, no, para i-lead yung children of Israel patungo doon sa lupang ipinangako po sa kanila. So meron po ditong 31 kings na tinalo si Joshua together with the children of Israel. Kung imagine niyo po kung gaano karami itong kings and nations and kingdoms na ito. At hindi lang po basta-bastang mga kingdom ito. Ito po ay kumbaga strong kingdoms. No po? Hindi lang sila basta weak kingdoms. Merong weak kingdoms, merong strong kingdoms. Ano ba yung sa panahon natin ngayon, malalaking bansa? Amerika, matitibay na bansa. Amerika, Russia, China.
Ano ba yung mga weak country naman? Philippines, wag naman. Wag na, grabe naman kayo sa Philippines. So, imagine nyo po, yung Israel country, gano'n lang kaliit yun. Amen? O gano'n lang sila karami, yung population nila at that time in the Bible times. At gaano karami itong mga tao, kings and kingdoms, na nasakop nila. Amen? No? So makikita natin dito mga kapatid yung katapatan ng Diyos sa kanyang mga pangako. Amen? So number 1, ano po? Anong time na ba? Kasi mahaba ito eh. So iyan ko na lang po ano. Ano po yung unang makikita natin dito? Number 1, God keeps His promises. No? O tinutupad ng Diyos ang kanyang mga pangako. Amen? Makikita natin dito from Abraham pa lang, Genesis chapter 15, verse 18. Sabi dito, unto thy seed have I given this land. Genesis chapter 12, verse 7, binasa po natin kanina. Sinabi din doon, unto thy seed I. Hindi niya sinabing, makukuha mo. Makukuha nyo dahil magaling kayo. Dahil may kakayahan kayo. Ang sabi ng Panginoon, I will give this land. Ako ang magbibigay. Sa aking pahintulot, makukuha nyo yan. Amen? No, ano po yung katotohanan na makikita natin dito? God never fails to fulfill His word. No? God never fails to fulfill His word. Bakit? Meron siyang pangako na sinabi na ayon sa kanyang salita. Ano po yung pangako na yun? Unto thy seed. Sino po yung seed na yun? The children of Israel. Amen? Unto thy seed I will give this land. No? God never fails to fulfill His word. Amen? Hindi kailanman nabigo ang Diyos na tuparin ang kanyang mga salita. Amen? Maraming tao na nangangako pero hindi naman natutupad. Amen? Pero makikita po natin dito sa ating pinag-aaralan, kapag sinabi ng Diyos, tinutupad po niya. No? At ang timeless truth naman po dito, na makikita natin from the Bible times up to now. Amen? Pag sinabi pong timeless truth, ibig sabihin po niyan, walang hanggang katotohanan. O ibig sabihin, hindi nagbabago. Kung ano yung sinabi ng Panginoon dito, hanggang ngayon, hindi po yun nagbabago. Amen? Timeless truth po na makikita natin dito, what God promises, He will accomplish. Amen? In His perfect time. Amen? Tignan niyo po kung gaano kahaba yun. Ilang taon yun. Amen? But still, God fulfill His word and His promises. No? Ano po ang kailangan? Pagtitiwala. Amen? Ang kailangan po natin ay pagtitiwala at pagtatapat sa Panginoon. Nakita po natin yung mga leader na tinawag niya. Paano po kung itong mga leader nito, si Abraham, si Isaac, si Jacob, si Moses, si Joshua, itong mga leader na ito ay naging weak leader. At hindi nila na-lead itong mga children of Israel. Saan na lang sila pupulutin? Amen? Kaya napakahalaga po ng isang leader sa isang congregation. Kaya nga blessed tayo na meron tayong pastor na gumagabay po sa atin, nagtuturo sa atin. Amen? Amen po ba? Amen. No? Kising pa po kayo. No? Ano po yung application dito mga kapatid? No? Ang application dito, patuloy tayo magtiwala sa Diyos. Amen? At manampalataya at sumunod habang nag-aantay, no, sa katuparan ng kanyang mga pangako. Amen. Kung may pangako ang Panginoon sa children of Israel na sila ay dadalhin doon sa lugar ng Canaan, which is flowing with milk and honey,
meron din pangako ang Panginoon sa bawat mga mananampalataya. Ano po yun? Buhay na walang hanggan sa langit. Amen? Tama po ba? At habang po tayo ay nag-aantay sa pangako ng Diyos, sa kanyang muling pagbabalik, ano po ba ang dapat natin gawin? Tayo po ay patuloy na manampalataya at magtiwala sa Diyos. Marami pong laban nararating sa buhay natin. Katulad po ng nangyari sa children of Israel. Ang dami po nilang pinagdaanan over the years. Imagine in the wilderness pa lang hindi pa kasama yung kay Abraham doon. Doon pa lang sa wilderness with Moses and Joshua. Papunta sa promised land. Gaano po kahaba yun? Amen? But still, God fulfill His promise. Imagine nyo po sa buhay po natin. Minsan, gusto natin, madalian. Amen? Wala pong madalian. Ang kailangan po natin, pagtitiwala sa Diyos. And He will fulfill His word and His promise in His own perfect time. Hindi po sa sarili nating oras, sa gusto nating oras. Hindi, gusto ko na ganito Gusto ko na to Lord Hindi po. In His perfect time. Amen? Pangalawa, no? Every victory comes from the Lord. Ang bawat tagumpay ay nagmumula sa Panginoon. Amen? Makikita po natin dito yung how many kings po yan? 31 plus 2, 32 kings. Amen? 31 plus 2, 33. No, 33 kings po yan. Ano po, napakarami yan. And hindi lang po yung kings Kasama po yung mga yung mga nasasakupan po nila. Sa isang kingdom na ilan pong taong naandyan na tinalo po nila. Amen? No? The defeated kings shows that Israel's victory were not human achievements. Hindi po dahil magaling sila. Hindi po dahil magaling ka, matalino ka, may kakayahan ka. Kaya mo napapagtagumpayan yan. Amen? The truth is, God is the true source of victory. Amen? Ang Diyos ang tunay na pinagmumulan ng tagumpay. Amen? Human strength is limited. Limitado po yung kakayahan natin. Hindi natin pwedeng sabihin, kaya ko gawin lahat. Superman. Wala pong ganun. Ang tao may limitasyon. Bawat tao may limitasyon. Tandaan po natin yan. But God can overcome impossible battles. Tingnan nyo kung gano'n po karami to. Paano nila kinaya to? Dahil sa biyaya ng Diyos. Actually, napaka-imposible nito. Kung ngayon nga, kung iisipin mo, gaano kaliit yung Israel, even until now, andun pa rin yung pangako na Panginoon sa kanila. Gaano karaming bansa ang gumigera sa kanila. But still, they are standing. Bakit? Nandun pa rin po yung pangako ng Diyos sa kanila to protect them. Amen? No, nandiyan po kayo. No? Do not depend only on your abilities, wisdom, and resources, yung mga bagay na meron ka. Minsan doon tayo dumidepende, hindi, kaya ko to, malakas ako, may pera ako, may ganito ako, may ganyan ako. We cannot boast ourselves po. Hindi po tayo dapat nagyayabang. O wala tayong dapat ipagmayabang. Kundi tayo po ay magpasalamat at manalangin and rely on God in every struggle. No, hindi kaya ko tong laban na to. Hindi, kaya ko to dahil meron akong Diyos. Amen? No po. Pangatlo, God gives victory one battle at a time. No? Napagtagumpayan po ba nila to lahat ng sabay-sabay? Hindi po. Napagtagumpayan nila to one by one. Amen. Step by step. No? From nakikita natin dito from yung kay Joshua. Ano yung unang napagtagumpayan nila? Yung
Jericho. Tama po ba? No? And step by step, napapagtagumpayan nila isa-isa. Amen? So, God gives victory one by one. May mga pagkakataon sa buhay natin na marami tayong kinakaharap. Amen? Pero mapapagtagumpayan natin yan step by step. Relying on God. No? Not relying on our own strength, our own knowledge, wisdom. Ano po? Joshua chapter 12, list king individually. No? Biblical truth po dito, God's works step by step. Amen? O spiritual growth and victory are usually progressive o may proseso. Lahat po ng bagay may proseso. Wala pong biglaan. Amen? Wala pong instant. No? Kung meron tayong struggles o pinagdadaanan, dapat po tayong magpatuloy, sumunod sa Diyos araw-araw. Araw-araw naman tayo may pinagdadaanan eh. Araw-araw tayo may struggles. Anong kailangan natin gawin? Magtiwala sa Diyos. Amen? Kahit nga nasa church tayo, may struggle tayo. Kahit nasa work na tayo, may struggle tayo. Sarili natin mga tahanan, may mga struggle tayo. Kahit nga sa mga sarili natin, may mga struggle tayo. Meron tayong mga tinatawag na personal battle. Sino pagtitiwalaan natin? Sarili natin? No. Ang Diyos lamang ang magbibigay ng tagumpay po sa atin. Amen. Pang-apat, remembering God's works. Remembering God's works strengthen faith. O ang pag-alala sa ginawa ng Diyos ay nakapagpapalakas ng pananampalataya. Etong Joshua chapter 12, verse 1 to 24 ay pagpapaalala sa atin kung paano napagtagumpayan ng children of Israel etong mga hari na ito. Amen? Kung paano naging matapat ang Panginoon sa kanyang mga pangako. Amen? Maraming nangyari sa buhay natin. But still, up to now, patuloy na nagiging matapat ang Diyos. Kung aalalahanin natin yon, lahat-lahat ng nangyari sa buhay mo, hanggang ngayon, masasabi mo ba na tapat ang Diyos sa buhay mo o hindi? Amen? God is still faithful. From the children of Israel hanggang sa atin ngayon. Patuloy na nagiging tapat ang Panginoon. Kahit hindi tayo tapat sa Kanya. Okay, tayo nga lang matigas ulo eh. Diba? Tulad na itong children of Israel, kaya nga sila tumagal ng 40 years in the wilderness. Bakit? Dahil sa katigasan ng ulo nila. And ganun din tayo. But we don't have a choice kundi sumunod sa Panginoon. Kundi tayo susunod, tayo rin mahihirapan. Amen? No? Remembering God's works strengthens faith. No? Joshua binasa ko po kanina to. No? Biblical truth na makikita natin po dito, remembering God's faithfulness builds confidence and worship. No? O ang pag-alala sa katapatan ng Diyos ay nagpapalakas ng pagtitiwala sa Diyos at pagsamba. Amen? Naunawaan niyo po. Ano po yung timeless truth na makikita po natin dito? Simula noon hanggang ngayon, no, ang pagkalimot, tingnan niyo po, subukan yung kalimutan o sabihin ko sana kaliwali. Subukan yung baliwalain yung ginawa ng Diyos. Huwag niyong isipin. Magkakaroon ba kayo ng pagtitiwala sa Diyos? Subukan niya po yung ginawa ng Diyos sa buhay po natin. Yung ginawa niya sa krus ng Kalbaryo, siya'y namatay, napako sa krus, namatay, inilibing, pagdating ng 3 araw, nabuhay namang muli. Subukan niyo pong wag isipin yun. Magtitiwala po ba kayo sa Diyos? Hindi. Pero kung patuloy nating iisipin yung ginawa ng Diyos para po sa atin, imposible naman yatang hindi tayo magtiwala sa Diyos. Amen? No? Ngayon, ang pagkalimot sa ginawa ng Diyos, no?
Ang pagkalimot sa ginawa ng Diyos ay nagpapahina ng pananampalataya. Ngunit ang palagiang pag-alala ay nagpapalakas sa pagtitiwala sa Diyos. Kaya nga dapat lagi nating inaalala yung ginawa ng Diyos para sa atin. Amen? Kaya nga dito inilalahad po dito sa Joshua chapter 12, yung ginawa ng Diyos kung paano sila nagtagumpay. Amen? Ngayon po, dapat din natin laging alalahanin yung ginawa ng Diyos para po sa atin. Amen? Amen po ba? No? Panglima, mga kapatid. Para po doon sa application ng pang-apat. Binanggit ko na pala. So, panglima po, God is greater than any earthly power. Mas makapangyarihan ang Diyos kaysa sa anuman dito sa mundong ito. Kung sa tingin mo, imposible ang kinakaharap mo ngayon, walang imposible sa Diyos. Ang kailangan mo, magtiwala at manampalataya sa Kanya. Amen? God is greater than any earthly power. No, maraming hari, no, napakarami po nito. Hari ang kinalaban ng Israel. Pero wala ni isa ang nanalo. Meron na nanalo pala. No? The King of Ai. Bakit nanalo yung King of Ai? Dahil itinago, nung nanalo po nung kinalaban nila yung Jericho, itinago nila yung cursed things. No? Bakit sila natalo? Dahil sa disobedience. Bakit tayo natatalo sa hamon ng buhay minsan? O sa buhay natin, sa kinakaharap natin? Hindi pagsunod. Kawalan ng pagtitiwala. Kawalan ng pagtatapat sa Diyos. Amen. Imagine nyo yung kapalit ng kawalan ng pagtitiwala at pagtatapat sa Diyos. Amen. Walang pinuno o kaaway o anumang bagay ang makakapigil sa layunin ng Diyos. Kahit sino pa yan, walang makakapigil. Kahit ikaw mismo, kahit ayaw mo sa sarili mo, hindi mo mapipigilan ng Diyos. Ang Panginoon. Si Jonah, may panawagan sa kanya ang Diyos. Ayaw niyang sundin. Anong nangyari po sa kanya? No? Nahirapan siya. Gumastos siya. Muntikan siyang mamatay. Aantayin pa ba natin yun bago tayo sumunod sa Diyos? Aantayin pa ba nating may mangyari sa buhay natin bago tayo magtiwala sa Diyos? Imagine nyo po, pag may nangyayari sa buhay natin, saka tayo lumulod sa Diyos, saka tayo lumalapit sa Diyos. Lord, matay na po yung yung ganito ko. Lord, kailangan ko po ng ganito. Kailangan pa bang gawin ng Diyos yun para lumapit tayo sa Kanya? Amen. Wag na po nating antayin, mga kapatid. No? At wala pong laban na hindi kayang pagtagumpayan ng Panginoon. Amen. Ang Diyos ay nananatiling dakila at mataas at maghahari sa lahat. Ibig sabihin po, patuloy pong magiging dakila ang Diyos sa kahit sino paman. Amen. Kaya mga kapatid, huwag tayong matakot. No? Minsan may mga umaaway sa atin, may nagpe-persecute sa atin. Bible, ano ba yung ginagawa ng mga yan? Minsan bibigay ka ng tracts kung ano-ano pang sinasabi nila. Minsan tinatapon. Siyempre masakit sa puso mo yun eh. Di ba? Pero magpatuloy ka lang. Amen? Magpatuloy lang tayo kasi bakit? Ito yung kalooban ng Diyos. Amen po ba? No? Para po sa conclusion natin, mga kapatid. Ang Diyos na nagbigay ng tagumpay sa Israel noon, na po, dito po sa atin tinatalakay, ay siya rin ang Diyos na patuloy gumagabay, nagpapalakas, at tumutulong sa kanyang mga anak at sa bawat isa sa atin mula noon hanggang ngayon. Amen? So patuloy na sumunod at magtiwala sa Diyos. Sumunod sa kanyang kalooban.
Amen. Magtiwala sa kanyang mga pangako. Amen. Yun lamang po. And to God be all the glory. Tayo po ay tumayo at tayo po ay manalangin. Po, dakila namin Diyos na makapangyarihan sa lahat. Panginoon, salamat po muli sa umagang ito na inyo pang pinagkalob sa amin, sa inyong salita na aming napag-aralan in Joshua chapter 12, verse 1 to 24, kung paano nyo po ipinakita yung inyong katapatan sa inyong mga salita at sa inyong mga pangako sa inyong mga anak, sa children of Israel. At ganoon din po, ipinapakita nyo po dito na kami po ay patuloy na dapat magtiwala at magtapat po sa inyo, sa inyong mga pangako po sa amin, sa pamamagitan ng inyong mga salita na aming napapag-aralan, binabasa, natututunan, naririnig po Panginoon at mga tinuturo po sa amin. Habang iniintay po namin ang inyong pagbalik po Panginoon, nawa kami po ay patuloy inyong pagtibayin, palakasin, at patuloy kaming kumilos na naaayon sa inyong kalooban po Panginoon. Patawad po sa aming mga kasalanan at lahat po ng papuri at pasalamat. Binabalik po namin sa inyo. In Jesus' name I pray. Amen. Okay, you may be seated. So, isang mag-ama. Dinala nung ama yung kanyang anak sa gitna ng kagubatan. And the father told just to try and to test his son, and he put the son in the center of the forest, and he told that just stay here, and I will go around, but I will come back. So, iniwan niya yung anak niya dun sa gitna ng kagubatan. Ngayon yung anak niya, first day, nag-aantay, hindi dumating yung tatay. Okay? Tapos yung anak, hindi pa rin siya umalis dun sa kung saan siya nilagay ng kanyang tatay. Second day, hindi pa rin dumating. Pero may yung bata, nakakarinig-rinig siya ng mga roar ng pusa, meow, hindi ng lion, ganun. Pero hindi nagtutuloy. Meron siya kasi gusto itis ang tatay. Pangatlong araw hindi pa rin dumating. Pero nandun pa rin siya sa lugar kung saan inilapag siya ng kanyang tatay. Doon siya kung saan pinaupo siya ng tatay. Ngayon, nakita niyang tatay niya lahat ng mga paparating na dangerous sa bata. Yung bear, yung lion, yung snake. Pero nandun lang siya pala sa paligid. Pinagmamasdan lang niya yung anak niya. Okay? Hindi siya sinaktan ng mga hayop kasi yung tatay niya yun lumalaban para sa kanya. Okay? Pinoprotektahan niya yung kanyang anak. Yun yung point na makita natin doon sa story, sa narrative sa Joshua, na pag sinabi ng Diyos na, pansinin nyo, lahat ng sinabi ng Panginoon sa Israel, tinutupad niya. Okay? Kasi, for your information, hindi maliit ang Israel na pangako ng Diyos. From Egypt River, which is Nile River, up to the great river, which is the river Euphrates. Hanggang doon yung boundary ng Israel. From Nile River to great river Euphrates. Tingnan nyo kung nasaan yung river Euphrates. Iyon ang pangako ng Diyos. Hindi lang yung nakita nyo ngayon sa map. Hindi pa binibigay yun sa kanila. Darating ang Panginoon, ibibigay mas malaki ang lupain ng Israel. Ngayon lang, nakikita na, liit-liit, di ba? Pati nga minsan, pati mga Kristiyano, minamalit nga yung lugar. Pero hindi po yun ang pangako lang ng Diyos. Okay?
Pag sinabi ng Panginoon, lahat ng sinabi ng Panginoon kay Joshua, kay Moses, at kay Joshua, puro past tense yun. I have given, which I have give unto them. Now, pinangakuan tayo ng Diyos. Anong pangako ng Diyos? If you have accept the Lord Jesus Christ as your Savior and acknowledge Him as your Lord, what is the promise of God? What is the promise of God? Eternal life. Okay? Nandun na ba kayo sa eternal life? Okay? John chapter 14. Let not your heart be what? Be troubled. Ye believe in God, believe also in me. In my Father's house are what? Are many mansions. If were not be so, I will what? Go and prepare a place for you. And after that, anong ginagawa ng Panginoong Jesus ngayon? Nagpiprepare ng place. And He will what? Come again to receive you, to receive us. Okay? Is that a promise? Yes. Ngayon, kung ikaw Kristiyano, hindi natin pangahawakan yung pangako na yun na babalik ang Panginoong Jesucristo, then there is no worse death in the world kundi yung kamatayan ng Panginoong Jesucristo. Wala pa lang pagkabuhay ng muli. Correct? Kung walang pagkabuhay ng muli, wala yung gospel. Walang kabuluhan yung gospel. Bakit pa kailangan nating humayo at maghayag ng ebanghelyo? Nakadalasan, we've been rejected. Nasasaktan tayo kapag hindi tayo pinapansin. And that's a part of being being with Christ. Si Jesus Christ nga, they mock Him, they spit on His face kasama yung dahak. Naranasan nyo bang maduraan na kasama ang dahak? I will tell you how they spit the Lord Jesus Christ. Tama mo kung magsalita yung mga Greek at saka yung mga Hebrew, saka yung Arabic, para may dahak. Tapos idudura sa'yo. Subukan mo yun. Diba? Amen? So, kung natanggap na lahat ng Panginoong Jesucristo dahil lang sa pangako niya sa atin, gusto niyang tuparin, bakit hindi natin panghawakan yan? Okay? Pinangakuan tayo ng Diyos. Anong pangako? Buhay na walang hanggan. Pero habang tayo ay nabubuhay at hindi pa siya dumarating, anong gagawin natin? Be faithful in praising Him, in trusting Him, in worshiping Him, in serving Him. Don't stop. It seems to you na hindi pa darating ang Panginoon, but don't stop. Hanggang sa dumating si Kristo, hanggang sa ibinigay ng Panginoon yung lupa, nandun na sila. So meron silang responsibilidad. Hindi ibig sabihin may pangako ang Diyos, wala kayong gagawin. Okay? Nangako ang Diyos na babalik siya, pero huwag kayong tutulog-tulog, huwag tayong hindi a-attend. Ano yung responsibilidad natin? Magpatuloy na sumamba, magtiwala, at maglingkod. Okay? Tayo pong lahat ay, tayo pong lahat ay tumayo. And we will end in the benediction that usually we will observe in the Bible. Now unto the King eternal, immortal, invisible, the only wise God, be honor and glory forever and ever. Amen. Tayo po ay tawain ko po muli yung ating song leader para pawit ng isang awit, closing hymns. Okay po, buksan niyo po ang inyong mga hymnals sa page 38. Hymn number 38 po, awitin po natin ang 5th stanza and chorus ng Trust and Obey. So awitin po natin ang huling stanza ng Trust and Obey. Page 38 po, awitin po natin Trust and Obey. Then in fellowship sweet we will sit at
He says we will do. Where He sends we will go. Never fear, only trust and obey. Trust and obey. For there's no other way to be happy in Jesus but to trust and obey. Let's bow our heads. Let's go to God in prayer. Father, we thank you very much for this opportunity you have given to us to worship you, to praise your name through singing, through reading your words, and through listening to the preaching of Father, and through giving our tithes and offerings and our commitments, O God. Father, we pray that may you continue to bestow grace to us, that we may be sustained this day and onwards hanggang sa pagbabalik ng aming tagapagligtas sa si Yesu Cristo. Pagpalain niyo po, Ama, ang aming pong bisita. Kasama po namin ngayon si Sir Jonar, si Sister Annie, Sister Judy, at si Althea, Panginoon, salamat na kabalik. And other brethren, Panginoon. Salamat, Panginoon, sapagkat sila po'y nagpaunlak ng inyong imbitasyon. Indeed, Father, that we pray that may you continue to work in their lives. And as we end up our worship, we pray, Father, that may your name be magnified and glorified in our midst. All glory belongs to you. In Christ's name we pray. Amen. Thank you very much po. God bless you. And you are dismissed. May I invite yung visitors natin? Magpapicture lang po tayo. Ayan. Si Jonar, si Sir Jonar, saka si Sister Annie, si Sister Judy, halika. Dito ka. Lawyer po kayo? Ano po, case worker po at saka lawyer po sa Dito ka po.